Si Pastor Israel Mangonan. Hallelujah! Sige po, yung palakpak po para sa ating Panginoon, yung pinaka-best po na palakpak para sa ating Panginoon, yung papuri po. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. English tamo na po. Okay. Tapos na po tayo doon sa believers unfailing faith. Ano po? Sino po yung napagpala? Kasi 5 buwan po yun na ating tinalakay. 5 buwan po kung paano po yung mga iba-ibang karakter o mga ginamit ng ating Panginoon sa Bible po na nakapulutan po natin ng magagandang aral at nakapag-encourage po sa atin kung paano ang mga spiritual po nating relasyon sa ating Panginoon ay lalo pa pong maging matatag. Kahit na po ano pa yung mga nangyayari sa kapaligiran po natin. At ngayon naman po dahil November na, pag month of November, ano po yung naaalala natin? Ay, balo. Natural. Yung anniversary po natin. Ano po? Anniversary po natin. Sa church po natin po, 71 years. Ano po? Nakita natin kung paano yung pagpapala ng Diyos. Kung paano niya po pinaranas sa atin, sa henerasyon po natin, yung pagpapala niya na hindi natin sukat akalain o maisip man na tatanggapin o makakamtan po natin. Ano po? Marami po yan. Yung mga lupa lang po na nabili po natin sa biyaya po ng Panginoon. Pinaranas niya po sa atin yan. At isa pa po na hinihintay natin na makakamtan po natin, makikita natin sa 2 mata po natin yung 10,000 souls na yung vision na ibinigay ng Diyos sa ating punong pastor. Sino po ang umaasa na makikita natin yun? Yung 10,000 souls. Kung ang service po natin ngayon sa Sunday 4, baka yung Sabado 4 din. Yung Miyerkules magiging 4. Kung hindi pa rin po magkakasya yung 10, ano po, dadagdagan pa natin yan o magpapatayo po tayo, hihingi tayo sa ating Panginoon na mas malaking sanktuaryo. Ano po, para magkasya po yung mahigit sa 10 kaluluwa na ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa gabing ito, ating pong pag-aaralan, kapag nababanggit po yung blessing, ang kaagad pumapasok po sa atin, pera. Di ba? Pera po kaagad yan, pag blessing. O kaya mga material na bagay. Pag-aralan po natin sa gabing ito, sa month of November, pag-aaralan po natin yung understanding the blessings of God. Paano yung maunawaan pa po natin, maintindihan pa natin, lubos na maunawaan natin, ano ba ang blessing? Pag sinabi bang blessing, pera lamang. Pag-aaralan po natin ngayong gabing ito. Now, the blessing of God, understanding the blessings of God. Tingnan muna po natin kung ano ang ibig sabihin ng blessing. Kung ano po yung ibinigay na kahulugan ng Merriam-Webster Dictionary. Ang sabi po dito, the act of or words of one that blesses. A thing conducive to happiness or welfare. Grace said at a meal. Kapag bago po tayo kumain, ano po, hindi ba, nananalangin po tayo, pinapasalamatan natin ang Diyos. Ano po, yan po yung grace said at a meal. A prayer calling for divine care, protection, or favor. Halimbawa po, kapag umaalis na po yung mga kasamaan, Pastor, makonakye po, God bless you. Ano, shalom. Ano po yung ating pong binabanggit. Ano pa po dyan? Ang sabi po diyan, something that provides happiness or does good for a person or thing. An acceptance of something as satisfactory. The act of making something holy through religious ritual. To make holy through prayers or ritual. To proclaim the glory of. Katulad po ng ginawa natin kanina, yung pag-aawitan po natin, pinoproklema po natin, minibless po natin. Ano po, ang ating Diyos. Ano po, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang biyaya, sa kanyang kahabagan. Lahat po yan. Ano po, yan ang binibless po natin ang ating Diyos. To furnish freely or naturally with some power, quality, or attribute. Sa Tagalog po, blessing, grasya, basbas, biyaya, hulog, mabuting kapalaran. Kaya nga pala, yung sa mga pelikula na ano natin, naririnig natin,
O kaya sa atin lang po, sino na po yung may nagsabi sa inyo, hulog ka ng langit. Ito pala yung ibig sabihin nun. Blessing ka mula sa langit. Ano po? Blessed. Ano pa po yung iba? Ano dyan? Kahulugan yan. Banal, sagrado, mapalad, pinagpala, binditado. Ano po? Sa Hebrew words po, yung beraka, ang ibig pong sabihin dyan, blessing din. Yan po yung sa Genesis chapter 12, verse 2. Mababasa po ninyo yan. Ano po? Hindi ko na masyadong ipapaliwanag po. Baka bawat, ipapaliwanag ko, abutin tayo ng alas 11 kung papayag naman po kayo. Ano po? Barak. Ito na, doon muna po tayo sa beraka. Hebrew words for blessing. Ano po? Ginamit po yan sa Genesis chapter 12, verse 2. Blessings, gift, blessing, peace, special favor, blessed, generous, giving, blessing, present. Sa ibang words naman po, Hebrew words po ng blessed or blessing ay barak. Ito po ay ginamit din sa Genesis chapter 1, verse 22, 28, 27, at verse 4, kung paano po sinabi ng atin na multiply, sabi niya po, magpakarami kayo. Ano po, sa mga hayop po yan. Ano po, ano ang ibig sabihin? To bless, to pronounce blessing, give praise, give thanks, extol, to be blessed, be praised, to bless oneself, be blessed. This can mean to speak words invoking divine favor, blessed, or speak of the excellence of someone, praised, blessed, praised, be blessed, blesses, ano po, praised, give, blessing. Yung pangalawa sa huli po yung eulogia. Ano po? Greek word for blessing po yan. Ano po? Greek po naman po ito. Yung dalawang atin pong binanggit, Hebrew words naman po. Ano po ang sabi? Ano po yung ibig sabihin yan? Blessing, praise, thanksgiving, the extolling of another. In some contexts, excessive praise is improper, flattery by extension, generosity, and giving of gifts, blessing, praise, generous gift, generously, flattery, thanksgiving. At yung panghuli po, ito po yung Greek word na makareos. Ano po? Blessing din po yan. Ginamit po yan doon sa Beatitudes. Matthew chapter 5, verse 3 to 12. Kung babasahin po ninyo. Ano? Kaya, ano po, pare-parehas po yan ang ibig sabihin. Blessed, receiving God's favor, fortunate, good in a position of favor, happy, feelings associated with receiving God's favor. Blessed, good, fortunate, happier. Ano po? Yan po yung ibig sabihin ng bless, yung pinagpala, pagpalain. Ano po? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang sabi po ng salita ng Diyos, now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Tayo po sa mandaling manalangin. Salamat po, Panginoong Jesus, na muli kami po ay tinipon, nagkatipon-tipon sa iyong sanktuaryo, sa iyong bahay-sambahan, upang ipadama po namin, ibigay namin ang aming taus-pusong pagsamba, Panginoon Diyos. The highest worship, the highest praise, Panginoon, na pwede po namin ipagkaloob para sa inyo bilang mga nilalang po ninyo, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, ang aking dalangin, Panginoon Diyos, buksan mo po yung mata ng aming pangunawa, yung aming mga puso, Panginoon, upang lubusan po naming tanggapin, Panginoon Diyos, ang iyong makapangyarihang salita. Panginoon, dalangin ko po sa gabing ito na kayo po yung kumilos sa bawat puso po namin. Yung mga bisita po namin, Panginoon Diyos, give them the spiritual understanding. Buksan mo po yung kanilang pangunawa upang kanilang maunawaan ang mga spiritual na bagay na nagmumula po sa inyo upang sila ay mapagpala, Panginoon Diyos. Panginoon, alam ko po na walang aksidente sa inyo. Sila ay dinala mo dito upang mapakinggan nila ang buhay at makapangyarihang salita mo. May plano kang maganda sa kanila, Panginoon Diyos. At sa bawat isa't isa po sa amin, Panginoon, kung sino man po rito na dumating na may kabigatan sa kanilang mga puso, may mga problema, may mga pagsubok, in the mighty name of Jesus,
Panginoon, I speak, Panginoon Diyos, sa pangalan mo na magkakaroon po sila ng kapayapaan, Panginoon. Kasagutan sa kanilang mga kahilingan sa inyo, Panginoong Jesus. Holy Spirit, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan po ninyo ang mga salita ko ay mga salita mo po, Panginoong Jesus. Panginoon, lukuban at protektahan mo ang bawat isa't isa sa amin ng iyong banal at makapangyarihan na dugo, gayon din po ako, Panginoon Diyos. Panginoon, ang pangalan mo lang ang siyang itataas ko po sa likuran ng pulpitong ito at sa bawat buhay po namin at wala na pong iba. Maraming salamat po. Salamat, Panginoong Jesus, ang lahat ng ito, ang lahat ng aming kahilingan ay aming idinudulog sa iyong makapangyarihang pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, now may the God of peace make you holy in every way, sa bawat pamamaraan, sa bawat gagawin po natin. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless, spotless, until our Lord Jesus Christ comes again. Tandaan po ninyo, ang tao po, tatlong parte po yan. Espiritu, yan po yung sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Espiritu, kaluluwa at katawan. Ang katawan po, ito po yung nabubulok. Tandaan po ninyo yan. Ang espiritu, kapag namatay ang tao, yan po yung bumabalik sa ating Creator, sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, itong espiritu po natin, kung maipakikita po yung yan, para makita po natin, maunawaan po natin. Yung spirit po natin, it determines our identity. Yung inner being po natin. Yan po yung identity po natin, yung espiritu po. Alam po ninyo, noong hindi pa natin kakilala, hindi pa natin tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas po natin, at Panginoon ang buhay natin, yung Espiritu nasa sa atin po, patay po yan. Ang ibig sabihin, disconnected po yan. Wala pa pong relasyon sa atin. Kaya nga, yung mga unbeliever po, hindi nila maintindihan ang mga spiritual na bagay. Kaya nga sinasabi nila, at basan may Bible, masira ka buntok. May man aintindihan yan. Dahil po ang salita ng Diyos, Espiritu po, spiritual pong bagay yan. Kaya nga, kapag walang koneksyon, yung ating espiritu, patay pa po yan, hindi pa po na born again dahil hindi mo pa tinanggap si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Talagang hindi mo pa maiintindihan ang mga spiritual na bagay. Pero ngayon born again ka na dahil nandito ka, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo at Panginoon ng buhay mo, naiintindihan mo na, nauunawaan mo ang mga spiritual na bagay. Tama po ba? Naunawaan ho ba ninyo ang mga pinag-aaralan natin dito, ang mga messages po natin? Mga spiritual po yan, na pagkain ng ating spirito, ng kaluluwa po natin. Yung pangalawa po, yung soul po natin. Ito po yung personality natin. Nandyan po yung mind, yan po yung thinker, yung emotions, yung feelings po natin, yung will, yung pag-choose po natin, pamipili po natin. Kaya nga po, nakikita po natin, kung doon sa Romans chapter 12 verse 1-2, ano po ang sabi? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your, ano po ang sabi doon? Renewing of, mind. Yan po, nandyan po yung soul. Pakita po natin ulit. Nandun po yun. By the renewing of our mind. Diyan po yung nag-iisip tayo. Yung emotions po natin, yung will po natin. Sa body naman po, yan po yung tirahan noong espiritu at noong kaluluwa po natin. Itong katawan na ito. Kaya doon sa katawan na yan, nandyan po yung 5 senses. Ano po yung 5 senses natin? Yung smell, hearing, seeing, smell, taste, at saka yung touch. Yan yung katawan natin. Naunawaan po natin ngayon. Kaya nga po, ang Diyos gusto niya, talagang i-bless niya po tayo ng kabuuan. Hindi lang po yung parte-parte. Ang gusto niya, kabuuan po tayong mabless. Kaya po, dito maiintindihan natin na yung katawan po, nandiyan yung pananalita, yung action po natin. Kaya nandito kayo, nag-decide po kayo. Tama po ba?
Yan po yung soul ninyo. Kanina, naglalaban yan. Ano po? Sabi ng laman, mapagal ka, pagod ka, pahinga ka na lang, mag-online ka na lang, okay naman, parehas lang naman yan. Pero yung will mo, yung mind mo, ano mo, ayali, mas masantinging at tsuko ka rin, personal. Kakayabi ako pa, nakakasama ko pa yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Nakikilala ko pa sila. Yan po yung soul. Ano po? Kaya napaka-importante po. Kaya sinabi dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, sabi po dyan, now may the God of peace make you holy in every way and may your whole, ano po, yung kabuuan ng spirito mo, ng soul, ng body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Sa Ephesians chapter 1, verse 3, ang sabi po diyan, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. We are united with Christ. Kaya nga po, ang gusto ng Father, no, ang ating Panginoon, Jesus, ang gusto niya, blessed na blessed po tayo ng mga spiritual na mga bagay. Amen po ba? Blessing in heavenly realms because we are united with Christ. Sino po yung nakipag-isa na kay Kristo? Kung nakipag-isa na po kayo, dapat ito po ay nararanasan na po natin. At ngayon, pinag-aaralan natin ito, lalo pa po nating nauunawaan ngayon. Ipinauunawa po sa atin ng banal na Espiritu, ano ba ang spiritual blessing? Ano ba ang blessing pagdating sa Diyos? Hindi po pera lang yan. Kaya nga po, pag-aaralan natin, napakarami po, hindi natin mabilang ang mga blessing na tinutukoy po, na itinuturo o nasa Bible po. Pero ito pong tatlong ito, sigurado po, mauunawaan natin. Mabubuksan yung pangunawa po natin. Ito pala yung mga blessing na dapat nararanasan ko bilang mananampalataya. Kaya nga po yung unang pag-aaralan natin na blessing, ang sabi po dito, because we are united in Christ, God has blessed us with, number 1 po, spiritual blessings. Spiritual blessings. Ano po? Ito po yung pinaka-importante, the most important blessings are spiritual blessings po. Bakit? They are for today and eternity. Ito po yung mga blessing na hindi nasisira, hindi kumukupas. Ano po? Yan po ay nananatiling laging sariwa. Yung blessing na yan, galing po yan sa Diyos. Yung blessing dito po, ano po, tingnan ninyo, kung nagkaroon kayo ng blessing ng damit, di ba naluluma yan? Nagkaroon ka ng blessing na sapatos, nagagasgas yan, lumuluma yan. Pero yung spiritual blessing, araw-araw bago po yan. Hindi po naluluma yan. At pag-aralan po natin itong mga spiritual blessings na ito sa aklat po ng Ephesians. The book of Ephesians, chapter 1, verse 3 to 14. Ano po? Iisa-isahin po natin. Meron pong 7 spiritual blessings na itinukoy o itinuro po sa atin dito na isulat. Ano po? Ang sabi po ng verse 3, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Number 1 po na spiritual blessings, ayon sa Ephesians chapter 1, verse 4. Basahin ko po. Even before He made the world. Number 1 po spiritual blessings, ano po? Verse 4 ng chapter 1 ng Ephesians. Even before He made the world, God loved us. Ano po? Ano ang sabi? Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Paano po natin malalaman pa yan? Paano pa po natin mauunawan? Sa Colossians chapter 1 verse 22, ano po? 2:23, ang sabi po diyan, but now He has reconciled you. Reconciled, yung pong pinagkasundo. You, ikaw, ako, tayong lahat, by Christ's physical body through death
to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Paano tayo ni-reconcile? Sa pamamagitan po ng physical na katawan ni Kristo. Sa pamamagitan nung napako po siya, pinako siya. Doon sa kamatayan niya. Ano sabi diyan? To present you holy. To present you, me, all of us. Sa kanino? Sa paningin po, sa harapan ng Ama. Without any blemish, sabi po diyan, and free from accusation. Bakit madalas inaakusa tayo ng kaaway? Dahil yung pananampalataya po natin sa ating Diyos ay weirdo-weirdo po tayo. 50-50, pinaglalaroan po natin. Banal ka ngayon, nagsimba ka ngayon linggong ito. Yung pananampalataya mo, okay. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, demonyo ka. Wala ka sa Diyos. Iba yung ginagawa mo. Kaya, yung accusation ng kaaway, napakatindi sa iyo. Nararanasan po natin, nananalangin ka pa naman, nakaluhod ka, nagbabasa ka pa ng Bible, pero yung ugali mo ganyan. Yan yung accusation. Pero ano ang sabi po? If you continue in your faith, verse 23, establish, ang ibig sabihin po, matatag and firm, matibay, and do not move. Hindi ka natitinag from the hope held out in the gospel. Yung pag-asa na ay dito sa salita ng Diyos. This is the gospel. Sabi po ni Paul, no, that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Yang gospel na yan, yan po yung naririnig natin sa kasalukuyan. Amen po ba? Ang sabi diyan, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven. Kasama po tayo diyan. Of which I, Paul, become a servant. Kailangan po manatili tayong nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Hindi po yung on and off tayo. Tayo po ang nakakaalam niyan kung ano po yung sa harapan ng Diyos, kung ano yung pananampalataya po natin sa kasalukuyan. Tandaan po ninyo, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Sa kasalukuyan, sa sandaling ito, alam ng Diyos kung ano nasa puso't nasa isipan mo. Wala kang maitatago, kapatid. Kung meron man, gawin mong matuwid dyan. Ihingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Pangalawa pong spiritual blessing. Yung una po, chosen to be holy in Christ. Pangalawa po, adopted to be His children. Yun sa verse 5 po. Ano po? God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do. And it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Kita po ninyo, great pleasure pala sa Diyos. Ano po? Na ito yung gawin niya, yung i-adapt niya tayo. Sa mga, sa Hudyo, kapag nandun po sa hustong gulang na po yung kanilang anak, magpapatawag po ng party yan, ng isang salusalo ng kasiyahan. At pagkatapos doon po, i-announce ng tatay. Halimbawa po ako, may-ari ako ng isang kumpanya. At pagkatapos nasa hustong gulang na po, halimbawa, ang anak ko ay si JM. Si Jem. Kaya po, kahit, patatayuin ko po siya sa harapan. Ito yung aking anak. Ngayon, ibibigay ko na sa kanya. Siya na yung magiging president, CEO. Bakit? Nasa husto na po siyang kaisipan. At kaya na niyang mag-decide. Habang aking po pinag-aaralan ito, sabi ko nga, nung makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas po natin, Panginoon ng buhay natin, nasa husto na po tayo ng kaisipan. Nandun na tayo nagdidesisyon na po tayo sa ating sarili, kahit walang dumikta po sa atin. Hindi po natin tinanggap si Kristo noong 1 year old tayo, o 2 years old tayo, 3 years old tayo. Tinanggap natin noong nasa husto na po tayong kaisipan. Kaya,
nakapag-decide po tayo. Kaya nga inadapt tayo. Binigyan ito, to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Sa John chapter 1 verse 12, ang sabi niyan? Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino po yung may karapatan lamang na maging anak ng Diyos? Sino po? Yung tumanggap lang kay Jesus. Ang sabi po dyan, yet to all who did receive, alin pa? Those who believe in His name. Naniniwala ba kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Kung naniniwala kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sinusunod po natin yung kanyang mga utos. At dito mo masasabi, anak ako. Meron kang karapatan na tawagin mo yung sarili mo, anak ako ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos. At kung hindi ka naman naniniwala sa pangalan ng ating Panginoon, wala ka pang karapatan na tawagin mo yung sarili mo na anak ka ng Diyos. Malinaw po kasi sa salita ng Diyos. Ito pong John chapter 1 verse 12. Inadapt niya tayo. Kaya kayo na naririto, tayong lahat na naririto, tayo po ay anak ng Diyos. Wala yatang gusto. Lord, elabisa. Bahala kayo. Ihingayin na. Pero yan po yung sinasabi. Dapat tinanggap mo. Tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo at Panginoon ng buhay mo. At naniniwala ka sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po may kanta tayo ng I speak the name of Jesus. Kanino? Sa family mo. Sa trabaho mo. Sa lahat ng mga ginagawa mo. Dahil makapangyarihan ang salita po ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, ano yung spiritual blessing na yan? Redeemed through the blood of Jesus, the forgiveness of our sins. Sa verse 7 naman po yan, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He is so rich. Napakayaman po sa kabaitan ang ating Diyos. At yung grasya niya po, yung bihaya niya, that purchase, binili po yung ating freedom with, hindi po yan pera, hindi po yan ginto, kung hindi sa pamamagitan ng dugo. Ano po ang sabi? With the blood of His Son and forgave our sins. Naunawaan po natin yung mga spiritual blessings po yan. Yan po yung blessing na meron kayo, meron tayo ngayon. Siguro po, nabubuksan ngayon yung ating pangunawa. Ito pala yung mga spiritual blessings na ito. Na napaka ganda, napakasarap. Hindi na naluluma. Panglima po, o pang-apat po, highly favored with wisdom and understanding. Sa verse 8 naman po, He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. And God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. And this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16 naman po, basahin po natin yung kung paano highly favored with wisdom and understanding ang bawat isa't isa po sa atin. Sabi po dyan, for who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? But we have the mind of Christ. Who has the mind of the Lord? Sino ba yung meron pong kaalaman, yung isip ng Diyos? Tayo po, wala pa dyan. Para utusan mo siya. Ginoo, I need dapat. Lord, ito yung dapat para sa akin. Ito yung dapat mong gawin. Wala pong pwedeng mag-utos sa atin sa Diyos. Pero ano ang sabi? But we have the mind of Christ. Subalit, dadapwat.
Meron tayong kaisipan ni Kristo. Saan manggagaling po yung kaisipan na yan kay Kristo? Saan natin matututunan po yan? Dito po. Kaya nga sabi po ng Diyos kay Joshua, O Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Yan po yung pinagbilin ng Diyos kay Joshua para malaman niya ano po yung kaisipan ni Kristo. Tayo po, hanggat hindi natin po na pinag-aaralan, minemeditate ang salita ng Diyos, hindi po natin kailanman ma-experience po yung kaisipan ni Kristo. Tingnan po ninyo, pagmasdan po ninyo, yung mga kapatiran po natin ng puno ng salita ng Diyos. O yung nagme-meditate po ng salita ng Diyos. Yung kaisipan nila, hindi po harsh. Hindi nakakasakit ng damdamin ng kapwa po nila. Bakit? Kasi yung kaisipan ni Kristo. Dahil ang salita ng Diyos, ang sabi niya, ang kaisipan ni Kristo, mahalin mo yung kapwa mo. Kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Ang ibig sabihin nun, kapag minura ka, ginawang ka ng masama, huwag mong gagantihan ng masama. Yan yung kaisipan ni Kristo. Paano mo malalaman ngayon? Paano mo maintindihan? Saan nanggaling yan? Sa Bible. Sa salita po ng ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Yan po yung isa sa mga spiritual blessings na dapat po nating nauunawaan o maunawaan po natin. Panglima po, ano pa ang sabi? Co-heir with Christ. Sa verse 11 po yan, basahin po natin. Furthermore, sabi, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. God's purpose was that we Jews, who were the first to trust in Christ, would bring praise and glory to God. Ano po? Sa Romans chapter 8, verse 17, co-heirs with Christ. Ang sabi po dyan, now if we are children, then we are heirs. Ano po? Kung tayo po ay anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana rin. Ang sabi po, heirs with God and co-heirs with Christ. Tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Ang sarap po pala ng spiritual blessing, ano? Naunawaan po ninyo ngayon? Na yan pala meron tayo, pero hindi natin lubos na nauunawaan, hindi binabaliwala po natin. Pero yan pala yung napaka-importanting blessing na ipinagkaloob po sa atin o nasa sa atin po. Pang-anim at pang-pito po, sealed with the promise Holy Spirit. Sa verse, 13b, basahin po natin yung verse 13. And now you Gentiles. Sino po yung mga Gentiles dito na tinutukoy? Tayo po. Tayong mga hindi Hudyo. Tayo po yung mga hintil. Ang sabi po dyan, and now you Gentiles have also heard the truth. Narinig din po natin yung, ang ebanghelyo, ang katotohanan. Ano po ang sabi? The good news that God saves you. Yan po yung truth. The good news that God saves you. Long ago. Tapos dun sa verse 14 po, ano ang sabi? The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Sa Ephesians chapter 4, verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Yung sealed po dito, yung tinatakan tayo. Paano tayo kilala
ng Diyos dahil po tinatakan na tayo ng banal na Espiritu. Alam po ba ninyo yung mga hasendero, yung mga nag-aalaga ng baka, ng kalabaw, kahit na magkakatabi po yung mga koral nila, yung mga hayop na inaalagaan nila, alam po nila, kapag pinakawalan po nila yan, alam pa rin nila yung sa kanila. Bakit? Meron pong tandaya, may tatakyan, may seal. Halimbawa, kung ako po ang may alaga ng mga 1,000 na kalabaw at ng ng baka, lahat po yan tatatakan ko para alam ko na sa akin yan, tatatagan ko po ng initial ko ng ILM, Israel L. Mangonon. Alam ko po yan. Kahit na magsama-sama pa yung mga iba pong mga hayop na yan, alam ko kung alin yung akin. Kahit na po yung iba. Tayo po, alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya ngayon. Nasa sa inyo ho ba ang banal na Espiritu? Yan po yung silyado. Nakasilyado po tayo. Kaya sinabi po dyan, with whom you were sealed before the day of redemption. Kaya po, itong spiritual blessing na ito, napaka sarap. Ito pala yung dapat inaalagaan po natin itong mga blessing na ito. Ito yung ninanasa po natin. Na blessing na hindi po nasisira, hindi naluluma. Laging bago. Yang spiritual blessing na yan. Sino po nakakaunawa ngayon? Di takpan mo rin. Lord, di na nyo pampangunawa. Pangalawang blessing po, because we are united in Christ, God has blessed us with emotional blessing. Tingnan po ninyo. Nasaan po, anong parte po ng pagkatao natin yung emosyon? Nasaan po yan? Nasaan po? Nasa soul. Bakit kaya gusto ng Diyos na i-bless yung emosyon natin? Bakit po? Dahil kapag ang emosyon po natin sira, yung hindi maganda, hindi ba disaster? Hindi tayo makapag-isip ng maayos. Yung mga ginagawa po natin, walang nangyayari. Kaya nga, ang Diyos napakagaling Gusto niya, hindi lang spiritual, pati yung emosyon po natin, i-bless niya. Ano po ang sabi na, tandaan po ninyo, yung mga emosyon po natin, yung ating damdamin, yan po ay parte ng kaluluwa po natin. At ito ay nakaka-epekto po. Yung kalooban po natin at yung mga desisyon natin kapag hindi po maayos yung emosyon natin. Kaya po, ang Diyos, kailangan po yung soul natin, ma-bless po yan. Kaya ang Diyos gusto niya, bless pa rin yung emosyon po natin para makakilos, makagawa po tayo ng maayos. Ano po ang sabi ng Job chapter 30 verse 25? Have I not wept for those in trouble? Has not my soul grieved for the poor? Yan po yung emosyon natin. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4, kung babasahin po ninyo yan, chapter 3 na yan, verse 1, mag-uumpisa po dyan, na ang sabi po dyan, merong panahon na ipinanganak at may panahon na mamamatay. May panahon na magtatanim, may panahon na aani. Kaya dito naman po sa verse 4 na ito, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Kaya nga po tayo, pag pumupunta po tayo, nakikiramay tayo sa mga kapatid po natin, sa mga kaibigan natin na namatayan. Hindi po natin sila pinuntahan para yung ipakita yung ating damdamin, yung emosyon po natin, na sasabihin natin, ay kapatid, condolence na, may atene pala yung kapatid mo, maili ka. O baka tampalinga na kapakanita. Ninano yung hindi, makayinya isip. Ang sabi po dyan, ano ang sabi? Rejoice with those who rejoice. And mourn with those who mourn. Kapag ang kapatid po natin, halimbawa yung kapatid po natin, meron siyang, may nangyari sa kanyang buhay na binigyan siya ng pagpapala ng ating Panginoon. Masaya niya po ito na kinukwento sa atin. Ano ang itsura mo? Ay, praise the Lord. Wari masaya ka naman. Alin po? Makanya emosyon po yan. Kaya nga po, yung emosyon po natin,
kaya nating diktahan yan. Kaya nating kontrolin po. Kaya si David, ano ang sabi niya? Why are you downcast, O my soul? O bakit magmanok-manukan ka, o kaluluwa ko? Bless the Lord! Pagpalan me, sambahin mo ang Diyos, o kaluluwa ko. Diniktahan niya po ang soul niya. Tayo rin po pwede natin gawin yan. Kapag dumarating po yung mga pagsubok sa buhay po natin, kaya natin sabihin sa ating kaluluwa, o kaluluwa ko, o bakit malungkot ka at ingkang Diyos sa mabye? Kung nagawa po ni Haring David ito, pwede natin gawin. Tao rin si Haring David. Tao rin po tayo. Kaya nga sabi niya, o kaluluwa ko, huwag mong kakalimutan yung mga benepisyong ginawa sa iyo o binigay ng Diyos sa iyo, ha? Ngayon po, tayo bilang mga mananampalataya, madalas po, naglulungkot-lungkutan tayo. Hindi lang natin nakuha o hindi natin nakamit ang isang bagay. Ano na ang ginagawa mo? Bakit hindi mo pagsabihan yung kaluluwa mo? Bakit hindi mo sabihin, o kaluluwa ko, hindi ka tanggap-tanggap yan sa Diyos na lumalang sa iyo. Naunawaan ba natin? Yang emosyon na yan, kaya natin diktahan. Kaya natin kontrolin. Kaya nga po, kahit na po tayo ay nabubuhay dito sa napakasama ng mundong ito, ang Diyos po gusto niya, magkaroon po tayo ng healthy emotional state po. Yan po ang gusto kasi po hindi tayo magagamit ng Diyos sa kanyang ministry kapag hindi po maganda yung emosyon natin. Kung sira po yan, hindi niya tayo magagamit ng lubusan. Sa Psalms chapter 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang Diyos po, ayaw niya talaga tayo yung brokenhearted. Yung brokenhearted ba, yun bang hiniwalayan ka ng boyfriend mo o iniwang ka ng boyfriend mo o ng girlfriend mo? Yung brokenhearted ba, yung bang nawalan ka ng trabaho? Ang sabi po dyan, the Lord is close to the brokenhearted. Ano ang ibig sabihin niya? Kasi po yung iba kapag ganito, pupunta sila, pag broken-hearted sila, pupunta sila sa kanilang mga kaibigan. Oh bro, bakit? Kasi, kaya ko masakit kulog. Broken-hearted ko. O anong dapat natin gawin? Pasalina kang kaya, San Miglite. Pasalina kang pundador. Pasalina kang ano pa yung iniinom ninyo? Wala na pala, no? Yung dati yan. Ano po? Tanduay. Ano po? San Miguel. Ano po? Ganyan yung Bakit hindi ka pumunta sa Diyos? Bakit hindi mo utusan nga yung kaluluwa mo? O kaluluwa ko? Kamagmalon-malunan. Ating katan Diyos. Meron tayong Diyos na buhay. Bakit hindi siya yung lapitan natin? Bakit hindi siya ang tawagan mo? Di ba? Kaya nga, nung pinag-aaralan ko po ito, bakit ang ginagawa natin? Una natin pinupuntahan yung mga, alam natin na yung mga close friend natin, yung mga BFF natin. Bakit hindi ang Diyos muna? Para maging maayos po yung emosyon mo. Doon sa mga kaibigan mo, pag ganun po, lalo na kung hindi Kristiyano, minom kayo. Kaya ba't, no ka rin ko pa mga paras, kanyan. Ingay, magiging maayos ba yung emosyon mo? Hindi. Lalong bibigat yan pagkatapos ninyong uminom. Ano po? Baka may nagawa ka pang hindi maganda. Lalong nadagdagan yung pagka-broken-hearted mo. Pero kung sa Diyos ka lumapit, magiging maayos po yan. Amen po ba? God wants us to have joy and peace all the time.
Yan po yung gusto ng Diyos. God wants us to have joy and peace all the time. Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Paano po tayo mapupuno ng joy at ng peace? Yun lamang nagtitiwala kanino? Sa ating Panginoong Jesus. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Proverbs chapter 15 verse 13 to 15. A happy heart makes the face cheerful. Totoo ba to o hindi? Kasi po, saglit. A happy heart makes the face cheerful. The abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung nasa puso mo, yan po nagiging aura mo. Yan yung nagiging salita mo. Lalabas at lalabas po yan. Ano po? Pero dito, a happy heart makes the face cheerful. Kaya nga, pag happy yung heart mo, masaya yung mukha mo. Maaliwalas yung mukha mo. But heartache crushes the spirit. Totoo po ito. But heartache, yung sama ng loob, yung pusong puno ng sama ng loob, crushes the spirit. Amen? Verse 14, the discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool feeds on folly. All the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. Matindi po ito. Salita ng aking Panginoon. A discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool feeds on folly. All the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. Masayaya po ang puso na ning metong ataw. Proverbs chapter 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Romans chapter 14 verse 17, 18, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Because anyone who serves Christ, sino ho ba yung nagmi-ministry? Sino yung gumagawa po para sa ating Panginoon? Sino yung nagsiserve para kay Kristo? Sino po? Ano ang sabi dyan? Because anyone who serve Christ in this way is pleasing. Ano yung pleasing sa Diyos? At ano yung makaka-receive ka ng human approval? Kapag ikaw ay righteous. Kapag ikaw ay, pag righteous ka, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan in the Holy Spirit. Amen po ba? Kung ikaw ay nagsiserve, naglilingkod ka, sinasabi mo sa ating mga kapwa mananampalataya, sinasabi mo sa ating Panginoon, pero wala ka nitong righteousness na ito. Kapatid, sinungaling ka, hipokrito ka. Sasabihin ko diretsahan sa iyo. Dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sa siyo po natin, nagagawa natin eating and drinking. Masaya po tayo. Pero kailangan po yung righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Kaya nga yung emosyon natin dapat talagang hinahayaan na natin na ang Panginoong Hesus, siya po yung na may control niyan. Hindi tayo mapapariwara. Ngayon po na-experience natin ang blessing ng Diyos. Yung kingdom niya, na namumuhay po tayo
sa katuwiran, sa kapayapaan, at sa kagalakan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ang sarap po ng maglingkod sa ating Panginoon. Kaya pala kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, na righteous ka, na meron kang kapayapaan at kagalakan, ito pala yung nagpiplease sa ating Diyos. Ito pala yung nakapagpapangiti sa Diyos. Ngayon, kung hindi pala tayo ganito, umiiyak ang Diyos. Namimighati po siya. Kaya ang gusto ng Diyos, yung emosyon po natin maayos. Amen po ba? Sana tayo po lahat. Hindi sana, dapat tayong lahat. Kung pinaglilingkuran natin ang ating Panginoong Yesus. Ito po, dapat meron tayo nito. Dapat namumuhay tayo dito. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen po. Pangatlo, because we are united in Christ, God has blessed us with physical blessings. Hindi lang po spiritual, hindi lang po emosyon na blessing ang gusto ng Diyos, kung hindi pati po yung physical. Pag sinabi pong physical, hindi po yung mga bagay-bagay. Ano po? Ang physical blessing po na tinutukoy dito, God has blessed us with families. Sino po yung bless sa kanilang mga pamilya? Lalong-lalo na po yung kasama po natin na nananambahan ang ating pamilya, kasama nating nakaupo, kapag nagpipraise and worship, kasama natin pumapalakpak, nagtataas ng kamay, umiiyak sa Diyos. Ano po? Sabi po ng Proverbs chapter 19 verse 14, fathers can give their sons an inheritance of houses and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. Amen sa mga asawang lalaki. Tatlo lang yata yung may asawa dito. Ano po? Uulitin ko po. Fathers, totoo po yun, tayong mga ama, tayong mga magulang. Ano po? Pwede natin bigyan po ng pamana o bigyan natin ng pamana yung ating mga anak ng bahay, ng kotse, ng lupa, pera, ano po. Pero ano sabi? But, subalit, only the Lord can give an understanding wife. Amen po. Mga asawang lalaki. Amen. Kaya yung mga binata dyan, manyad kayo, king gino. Pangasawa yun. Ito po, give an understanding wife. Proverbs chapter 18 verse 22. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Amen. Amen, brother, sister. Hindi ba masaya? Ano? Masaya po. Kapag ito po yung salita ng Diyos, talagang hindi lang natin pinakikinggan, ina-apply po natin sa buhay po natin. Ano yung katulaing Ginoo? Masayang masaya po. Dahil nga anak ko nga rin Alam po niya pag masunurin tayo, laging may nakahanda pong blessing yan. Totoo po yan. Ispoltahan mo kin Diyos Ispoltahan mo. Itamo mo po itang maging hadlang ka rin blessing ayaw po nating sumunod Pero gusto nating mabless. Di ba? Pero ayaw naman natin gawin yung pinagagawa niya, yung itinuturo niya. Talo ko kanyan. Ingay na. Pero dapat po, sinusunod natin ang salita ng ating Panginoon. Sa Psalms 127 verse 3, children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Kaya nga po yung mga anak po natin, wag po natin silang pagsabihan. Kung minsan sa init ng ulo natin, nakakapagsalita tayo. Bakit linto ka pa? Kung nasabi natin yun, bawiin na po natin ngayon. Bakit? Ano ang sabi ng salita? Children are a gift from the Lord. Marami pong mga mag-asawa na gustong magkaanak na hindi nagkakaanak. Marami naman pong lamaran na mga babae. Tandaan po ninyo,
kapag ang isang babae nabuntis, hindi po basta-basta yan nabuntis. Kagustuhan niya rin po yan. It takes two to tango. Tandaan po ninyo yan. Tama po ba? Pagkatapos, anong gagawin? Isusumpa mo yung bata na walang kaalam-alam. Kaya nga po, ng salitahan ng Diyos eh. He who finds a wife finds what is good and receive favor from the Lord. Kapag hiningi mo yan sa Diyos, lalaki ka man o babae ka na naghahanap ng papapanga, hingin mo yan sa Diyos. Tandaan mo, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Bibigyan kanya ng the best na asawa. At yung magiging anak ninyo, blessing po yan. Sabi, gift, they are a reward from Him. Amen po ba? Kung meron man po nagkamali dito, dahil alam mo na ngayon ang salita ng Diyos, mahalin mo yung batang yan. Hindi mo alam. Yung plano ng Diyos dyan, napakaganda pala. Balang araw, isa pala siyang pastor. Isa siyang pastor na magdadala ng maraming kaluluwa para sa ating Panginoon. Blessing po yan. God has blessed us with material blessings. Ang Diyos po, hindi lang po yan physical, hindi lang po spiritual, hindi lang emotion. Ang gusto niya, pagpalain din po tayo ng material na blessing. Sa Matthew chapter 6, verse 25-26, that is why I tell you not to worry about everyday life. Pakinggan po ninyo yan, dahil ito po yung nangyayari sa atin, sa kasalukuyan. Whether you have enough food and drink, or enough clothes to wear, isn't life more than food? Hindi ba ang buhay higit sa pagkain? Ano po ang sabi? And your body more than clothing? Look at the birds. Pagmasdan po ninyo yung mga ibon, lalo na po yung mga kulay brown, yung denas. Noon po nung hindi pa ganito yung ceiling po ng church natin. Ang open po yan. Napakarami po ng mga ibon na yan. Habang nagsiservice po dito, nag-worship, lumilipad po yan dito. At nakikisabay na umaawit. Pagmasdan po ninyo, lahat kung ano mga ibon po yan. Ano ang sabi? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns. For your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Higit pa kayong mas mahalaga kesa sa kanila. Bakit? Yang mga ibon na yan, na likha po yan sa pamamagitan lamang ng salita ng bibig ng Diyos. Pero tayong mga tao, nilikha tayo sa Kanyang mga kamay. At yung ating buhay, yung hininga po natin, galing sa Diyos. Kaya nga, mas importante po tayo kesa sa kanila. At bakit ka magugulimahanan? Bakit ka mag-worry? Naniniwala ba kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Kung naniniwala ka, panindigan mo, kapatid. Ano po ang sabi pa ng Matthew chapter 6, verse 31-33? So don't worry about these things. Kaya nga, wag na ninyong alalahanin ang mga bagay na yan. Saying, sabi po, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These key things dominate the thoughts of unbelievers. Yan pala yung pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, yung mga laging nag-aalala. Pero kapag si Kristo ay nasa sa iyo, hindi ganyan ang iyong kaisipan. Ang kaisipan mo, kung dumarating na po sila Judith, Lord, alam ko po, ikaw ang great provider ko. Ikaw ang magbibigay po ng pambayad ko, ng tubig, ng ilaw, ng renta, ng babayaran ko. Yan ang dapat kaisipan po natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ano ang sabi dyan? But your heavenly Father already knows all your needs. Alam na po ng Diyos ang pangangailangan po natin. Kaya po yung kaisipan natin, dapat hindi tayo magiging kaisipan ng mga unbeliever, ng mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Dapat yung ating kaisipan, yung mind of Christ. Ang Diyos ko buhay. Ang Diyos ko alam niya yung pangangailangan ko. Ang Diyos ko, siya yung great provider.
Ang Diyos ko, siya yung great physician, siya yung great healer. Ang Diyos ko, siya yung protector ko. Dapat yan po yung kaisipan natin. Yung mga spiritual blessings, yan ang nakaukit sa ating kaisipan. Kaya ano po ang sabi doon sa 33? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Amen po ba? Seek, saliksikin mo ang kaharian ng Diyos above all else, sabi niya po. Sa ibang salin, seek ye first the kingdom of God. Ano po? Hanapin mo, saliksikin mo. Pero dito napakaganda po. Above else, sabi niya po. And live righteously. Mamuhay ka ng may katuwiran. And He will give you everything you need. Tandaan po ninyo, kung ano ang nakasulat dito, gagawin at gagawin ng Diyos yan. Hindi po sinungaling ang Diyos natin. Ang diferensya po na kanino? Nasa sa atin. Ayaw natin kasing gawin yung salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, bring your tithes, your whole tithes. Ayan na naman ni Pastor Is. Miras na naman kyan tithes. Ano po? Dahil marami pong bumabagsak sa atin dito pagdating po sa tithing at saka sa giving. Pero gusto natin lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Ano? Di ba? Lahat tayo. Pero pagdating dito sa tithing and giving, bumabagsak po tayo. Sabi ko nga po, lagi kong binibigyan ng ilustrasyon ito. Kung talagang mahal mo ang Diyos with all your heart, soul, mind, and strength, bakit hindi natin maibigay yung 10%? Magkano ba ang 10% ng 1,000? Magkano po? 100. Yun ang hinihingi lang ng Diyos. O yung 100 mo, doon sa 1,000. Magkano ngayon ang natitira pa sa iyo? 900. Alin ang mas marami? 900, 1,000? Ay, 100? 900. Eh bakit kakuriputan tamo? Bakit hindi natin maibigay-bigay yung 100? Kasi ang sinisiksik ng kaaway, yung 100, hindi yung 900. Hindi niya pinapaalam sa atin. Tama po ba? Marami ka nang mabibili dyan sa 100. Makakabili ka na ng yung mga milk tea. Nakakapag-load ka na dyan. Di ba? Pero ano ang sabi? Seek the kingdom of God above else. Saliksikin mo, ano ba yung itinuturo? Ano ba yung gusto ng Diyos sa iyo para maranasan mo yung pagpapala? Kapag pinagpala ka ng Diyos, tandaan mo, huwag mo siyang kakalimutan. Bakit? Ano ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 18? But remember the Lord, your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so confirms His covenant, which He swore to your ancestor. Ito po ay pinangako niya, tipan niya sa mga ninuno po natin. Pero ano ang sabi doon sa last words po na nakasulat dito? As it is today. Ganyan din po ngayon. Kung ano yung pinangako po niya. Ano po? Ginagawa niya rin, gagawin niya sa kapanahunan po natin. Amen po. Kaya kayo, kapag kayo po, yung mga walang trabaho, nakapaghanap kayo, binigyan kayo, tinugon ng Diyos, yung panalangin ninyo na magkaroon ka ng trabaho, huwag mo siyang kakalimutan. Hindi yung nawawala ka unti-unti, hindi ka na nagsisimba. Pag kinumusta ka, bro, pasensya na. Kasi palagi ko mag-overtime. Kapag inuna mo ang Diyos, yung overtime mo na yan, higit pa dyan ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Hindi pa mabigat ang katawan mo. Hindi ka pa puyat. Hindi ka pa pagod. Amen po ba? Amen. Marami na kasing humingi sa ating Panginoon ng trabaho, tapos pag hinahanap po, antay kahay, magobraya po. Ni magsiyo. Pero nung walang trabaho, walang humpay, Lord. Tingnan mo kumupo, bigyan mo lang ako ng trabaho.
Ibibigay ko kung ano po yung karapat-dapat. Ang Diyos hindi po maramot eh. Ang Diyos hindi po bengatibo eh. Alam na niya. Nasa sa atin lang po yan. Tandaan po ninyo, ang Diyos yung nagbibigay ng abilidad ng karunungan para ikaw ay makapagtrabaho at sumahod. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa iyo. Kung nagninegosyo ka, umuunlad yung negosyo mong yan. Dapat ibalik mo sa Diyos yung pasasalamat. I-acknowledge mo siya sa bawat biyaya na meron ka. Yan po kasi yung sinasabi na salitahan ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, for our sake, He became poor, so that you through His poverty might become rich." Napakahirap po nito. Ano po? Sino kaya yung mayaman? Pagkatapos, mayaman na mayaman siya, ang gusto ko maging mahirap ako. Wala sigurong ganyan. Ano po? Pero ang ating Panginoong Jesus, nasa sa Kanya na po lahat. Para lang makamtan natin yung kaginhawaan, yung salvation, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung kaginhawaan po nito spiritually. Ano po? Siya na napakayaman, nasa sa Kanya na lahat. Pinili niya po na bumaba dito sa mundong ito. Iwan niya lahat, yung karangyaan, para lang sa atin. Para yung sinasabi, so that you through His poverty, sa pamamagitan ng kawalan niya po, might become rich, na tayo po ay maging mayaman. Hindi po lang sa material na bagay, kundi pati sa spiritual po. Ako po masaya. Ginawa ni Kristo ito, kaya nandito tayo ngayon. Ang laki po ng dapat ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. God has blessed us with good health. Ang Diyos po, binibless niya tayo. Pinagpapala tayo ng ng malusog. Dapat yung kalusugan po natin talagang mabuti po yan para maging masaya po tayo. Sa 3 John chapter 1 verse 2, "Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit." Ano po? Ang sabi ni John, all is well with you. Sana, sabi niya, mabuti ang inyong kinalalagyan, ang inyong sitwasyon. Bakit? Dapat, kung healthy yung katawan po natin, katulad ng malakas, matibay nating espiritu, dapat yung katawan po natin ganyan. Dahil hindi po tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon kung sakitin po tayo. Kaya ang gusto rin po ng ating Panginoon, physically, po tayo? Fit. Nung masakit ka po, nung kahit po, itang sapak kang arthritis. Kaya bisa kang muntaking kay bundok. Makarano ka kaya makapanik kay bundok? Makapaglakad kay bundok? Kaya imburinan ng Ginoo, physically, po tayo, fit tayo. Healthy po tayo. Yung susunod po, ano pa ang gusto ng ating Panginoon? To be saved is also to be healed. Sino po nakakapansin ng krus po natin dito? Napansin na ho ba ninyo yon? Yung nandyan po, yung malaking krus. Ano po yung nakasulat dyan? Jesus saves, Jesus heals. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sabi po, "For it is by grace you have been saved." Sino po naniniwala dito? Dahil sa biyaya po ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi po, sabi niya, through faith, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can magmamayabang. Tandaan po natin yan. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan lang po ng biyaya ng Diyos. Sa pananampalataya po natin. Kaya po yung save, sa Greek word, ito po yung sozo.
Sozo. Ano po? Ano ang ibig sabihin yan? To save, that is, deliver or protect, literally or figuratively. Heal, ano po? Preserve, save, self, do well, be, make, whole. Save, ano po? Heal, and ano po yan? Deliver, deliverance. Yan po yung sozo. Yan po yung ibig sabihin yan. Ano po? Kaya doon sa pangalan po ng ating Panginoon, nandyan na po lahat eh. Ano po? Yung kaligtasan, dyan mo lang makakamit. Yung kaligtasan. Yung sabihin mo lang yung pangalan ni Jesus, pag nagre-review ka ng evil spirit, tatakbo po yan. Yung mga evil spirit na yan, makapangyarihan po ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Sa Isaiah 53 verse 4 to 5, surely He took up our pain and bore our sufferings. Yet we consider Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Amen po. Kailangan po natin na maniwala. Kailangan po natin na i-declare that by His wounds, we are healed. In Jesus' name. Amen po ba? Tayo pong lahat, naniniwala tayo at dinideclare natin na ang ating punong pastor, si Pastor Manny, pinagaling na po ng ating Panginoon. Amen po ba? Nananampalataya po tayo. Kaya nga po, by His wounds, we are healed. Marami pong mga tao o mga preacher po na ang paniwala nila, ito raw pong by His wounds we are healed. Spiritual daw po ito. Hayaan po natin na ang Diyos, kapag sinabi niyang by His wounds we are healed, ay totoo po yan. Amen po ba? Hindi po natin kailangan yung human knowledge, yung human wisdom. Kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos, yan po yan. Amen po ba? Ang kailangan lang po natin yung guidance ng Holy Spirit. Hindi ba pag sabi ko nga po, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, hinihingi natin yung guidance ng banal na Espiritu. Para po kung ano man yung gusto niyang i-reveal, yung mga new insights po, sa binabasa po natin, matututunan po natin, mauunawaan natin. Amen po ba? Kailangan natin yung guidance, yung leading ng banal na Espiritu. Hindi po natin kailangan yung human geniuses, yung kaalaman ng mga marurunong na tao. Ang kailangan lang po natin, guidance, leading ng Holy Spirit para yung salita niya, maunawaan po natin. Amen po ba? Sa Psalms 103 verse 2 to 3, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Praise the Lord, purihin ang Diyos. Sabi po, o kaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang lahat ng mga benepisyo niya. Ano yan? Who forgives? Pinatawad ka niya sa lahat, hindi po sinabing some of your sins. All your sins. And heals all your diseases. At pinagaling ka sa lahat ng mga karamdaman na meron tayo. Ang kailangan po natin, believe, declare. Kung ano man po yung akusasyon ng kaaway, lagi po natin, Satanas, ang sabi ng Romans 8:1, therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi mo ako pwedeng i-condemn dahil pinatawad na ako ni Kristo. Lahat ng mga nagawa kong mga kasalanan noon, binura na ng Diyos siya. Pinatawad na niya ako. Hinugasan na niya ako sa kanyang banal at makapangyarihan na dugo. Kaya nakakaakusa po ang kaaway kasi binabalikan natin, nakatakang kaburi, na balik-balikan tayo. Yung mga kasalanan na ginawa na natin. Kaya yung demonyo, akusa ng akusa sa atin. Pero kung ginagawa mo sa tulong o sa kapangyarihan ng banal na Espiritu,
yung mamuhay ka ng may katuwiran sa harapan ng Diyos. May kabanalan sa harapan ng Diyos. Kapatid, mararanasan po natin kung ano ang salita ng Diyos. Kaya nga po, kung pag-aaralan natin ang mga kwento sa gospel, napakarami po yung pinagaling ng Diyos, ni Jesus. Napakarami po. Pag pinagaling niya, huwag ka nang babalik sa kasalanan. Magaling ka na, huwag ka nang babalik. Tayo po, pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Ewan ko po, kaya itong katawan na ito, dapat mamatay nga ito. Kaya, paano mamamatay ito? Pakainin na po natin ang pakainin ng mga espiritual na salita ng Diyos, yung ating kaluluwa. At hindi po natin, yung salita po, yung sa, yung hindi natin mag-gratify. Kung ano po yung gusto ng laman. Kapag puno ka ng salita ng Diyos, hindi po mananaig yung laman. Matatalo po yan. Amen po ba? It is always God's will for us to be healthy in order to serve Him enthusiastically for His glory. Amen po ba? I-review na po. The blessing of God. Ano po ang blessing ng Diyos? Because we are united in Christ, God has blessed us with spiritual blessing, emotional, at physical blessing. Kompleto na po yan. At ngayon po, nauunawaan natin ngayon kung ano yung blessing sa Diyos. Hindi lang po isang parte, kung hindi buo. Yung pagkatao po natin. Ang gusto ng Diyos, happy tayo. Yung sinabi ni Enrile po, hindi po sa Kanya yan. Sa Diyos po nanggaling yan. Sa salita po ng Diyos. Last verse, Colossians chapter 2, verse 10. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Uulitin ko po. So ikaw, also are complete. So you also are complete through your union. Yung pakikipag-isa po natin kay Kristo, kompleto po tayo dyan. Who is the head over every ruler and authority. Jesus is our greatest blessing. Amen po. Hindi po yung material na bagay. Noon po tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas po natin. That is the greatest blessing na tinanggap po natin sa tanang buhay po natin. Sa buong buhay po natin. Yan yung pinaka-importante, pinaka-greatest na blessing. Kaya tayo po, masaya tayo. Amen po ba? Sino po nagpapasalamat niya? Amen. Lagi po ninyong alalahanin yan, yung greatest blessing na yan. Yung kaligtasan, yung nakilala natin ang ating Panginoon